tinatawag na mga pamilya ng Aus at Khazraj. Okay? Nakuha na rin natin yung mga sahaba na kabilang sa Khazraj, si Sa'd ibn Ubadah, si Ubay ibn Ka'ab, si Abu Ayyub al-Ansari. Ang dalawang tribong ito ay dating magkaaway sa loob ng maraming, lalo na sa labanan sa Bu'ath. Ngunit pinagkaisa sila ng Islam naging magkakapatid sa pananampalataya. Noong unang panahon, mga kapatid, laging nag-aaway ang Aus at Khazraj. Yan ang pinakamalaking tribo na laging nag-aaway sa Madina. Dahil siguro sa pamilya, sa angkan, marami hindi natin alam. Okay? Ngayon naman, ang pangunahing mga tribo ng Hudyo sa Madina ay mayroong tatlong pangunahing tribo. Okay? Ang Hudyo ay mayroong tatlong pangunahing mga tribo sa Madina. Una, ang tinatawag na Banu Qaynuqa. Banu Qaynuqa o angkan o grupo o pamilya ng Qaynuqa. Kilala bilang mga panday at mga ngalakal. Okay? Yan ay isa sa mga pagkakakilanlan nila. Naninirahan malapit sa sentro ng Madina. Okay, ibig sabihin ng Madina sila. Sila ang mga unang tribo na lumabag sa kasunduan sa Propeta Muhammad SAW. Madidiscuss natin yan. Yan yung panahon na sila yung tumraidor sa mga Muslim kay Propeta Muhammad SAW at pinalayas sila ng Propeta Muhammad SAW sa Madina. Kung ayaw nilang sundin yung kasunduan, dalawa lang yung pagpipilian nila. Makikipaglaban sila, gegirahin sila ng mga Muslim o lalayas sila sa Madina. Inshallah, yan yung tinatawag na isang mga traidor na ginawa ng mga Hudyo at madidiscuss natin yan soon, inshallah. Pangalawa, sila naman ay mayayaman at nagmamay-ari ng mga taniman ng datiles. Ibig sabihin nun, isa sila sa mayroong mga farm. Okay? Isa sila sa mayroong mga taniman ng mga dates. Okay? Naninirahan sa timog ng Madina. Naninirahan sila sa timog ng Madina. Wait lang po ha. Okay, so sila naman yung tinatawag na Banu Nadir, sila naman ay mayayaman at nagmamay-ari ng mga taniman ng datiles, naninirahan sa timog ng Madina. Yung mga Banu Qaynuqa sa sentro, yung mga Banu Nadir sa timog ng Madina. Nagbalak na patayin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya sila ay pinalaya sa Madina. Yes, kasama rin ang Banu Nadir sa mga tumraidor sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, Banu Qurayza. Ang Banu Qurayza, naninirahan din sila sa timog silangang bahagi ng Madina. Nung labanan sa Khandaq o Ahzab, inshallah ma-discuss natin yan kung ano ba yung labanan na yan. Nilabag nila ang kasunduan at nagipagsanib sa mga kaaway ng mga Muslim na mga iba't ibang tribo at saka yung mga Quraysh. Kaya tinatawag na Khandaq o Ahzab, labanan sa Khandaq o Ahzab, kasi ito yung panahon na ang Propeta Muhammad SAW, inshallah mas palalawakin natin to, yung humukay ang mga Muslim na isang napakalalim na hukay sa gilid ng Madina para hindi makapasok yung mga kalaban na mga iba't ibang mga tribo. Kaya naman tinawag na Ahzab dahil ito yung panahon na nagsama-sama yung lahat ng mga tribo ng mga Arabo na kalaban ng Islam at saka mga Hudyo na kalaban ng Islam at sila ay tinatawag na Ahzab o mga tribes. Okay? So parehas lang yun na Khandaq o Ahzab. Magkaiba ng meaning pero same time ng labanan. Okay? Panimula lamang yan mga kapatid. Ito yung mga saligang batas na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagtira nila sa Madina.
Ibig sabihin nun mga kapatid, isa ito sa mga aral na dapat nating matutunan. Which is nakuwento ko naman sa inyo dati, last week, na sa mga Muslim sa atin, alhamdulillah, kapag merong mga community ng mga Muslim na halimbawa hindi sa Mindanao, pumunta ng Luzon, halimbawa pumunta sila ng iba't ibang parte ng Luzon, kapag nagkaroon na ng community o maraming mga Muslim, bumubuo sila ng leader, kumukuha sila ng leader at gumagawa sila ng iba't ibang mga batas nila para sa Islam kung paano palakasin ng Islam at gumagawa din sila ng masjid nila o kaya lugar na nagtitipon-tipon din yung mga Muslim. Diba? So ang bumuo ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng isang kasunduan na tinatawag na saligang batas o constitution o charter ng Madina. Siyempre, para may batas sila. Diba? Hindi porket mga Ansar, Aus at Khazraj, sila lang. O kaya Hudyo, sila lang. Mga Muslim, sila lang. No, merong batas. Ito ay isa sa mga kauna-unahang nakasulat na kasunduang pamahalaan sa kasaysayan. Ibig sabihin noon pa lamang mga brothers, meron ng pagsasagawa ng batas sa isang lugar. Hindi lang bago yan, hindi lang yan ngayon, di ba? Ang maintindihan natin doon mga brothers, sa isang lugar, magiging matagumpay ito kung merong itong magandang batas. At ito ay nagsimula sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakarami nito pero kumuha tayo ng mga punto. Una, pagkaisahin ang mga mamamayan ng Madina, Muslim, Ansar, mga Muhajirun, mga Ansar at saka mga Hudyo. Diba? Which is alam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may mga ibang tribo na parang nabigla sila. O bakit dumating dito si Muhammad? Hindi naman taga Madina pero naging leader. Kumbaga naging presidente. Diba? Sabi ng mga Hudyo, bakit dumating lang itong Muhammad na to, siya na yung leader. So alam niya ng propeta na meron merong mga inggit na mangyayari, which is madidiscuss natin yan. Ito yung mga layunin na nabanggit ko sa inyo, di ba? Pagkaisahin ng mga mamamayan sa Madina, tapusin ang mga alitan ng mga tribo. Isa yan sa mga ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga alitan ng mga tribo ay tinapos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Aus at Khazraj at iba pang mga tribo. Ganun din sa mga Hudyo. Bigyan ng kalayaan ang bawat isa sa pagsamba ayon sa kanilang relihiyon. Ito yung dapat nating maintindihan. Okay? Sa lugar, kahit pa ito ay lugar ng, sabi nating lugar ng mga Muslim, wala tayong magagawa. Okay? Kung halimbawa dito sa Saudi Arabia, hindi sila nagpapatayo dito ng mga simbahan. Pero alam natin na merong mga community ng mga iba't ibang relihiyon dyan na sila din ay sumasamba sa kanilang mga Diyos. Alam natin yan. Di ba? Which is, alam to ng Saudi government, pero hindi sila pinagbabawalan. Basta walang nagaganap na labag sa batas ng Saudi Arabia o kaya batas ng Islam. Kasi sa totoo lang, sa panahon pa lang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumasamba yung mga Hudyo, sumasamba yung mga Muslim, sumasamba yung mga Kristiyano, sumasamba yung mga Muslim. Di ba? Binigyan sila ng kalayaan ng bawat grupo o bawat relihiyon sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga Muslim, sumasamba. Ang mga Hudyo, sumasamba. Ang mga Kristiyano, sumasamba. Di ba? Protektahan. Yan yung isang pinanukala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung mga Hudyo, kahit again sa kanilang kalooban, sila ay pumayag. Siyempre, mas mainam naman na yun kaysa sa makipaglaban na lang ang mga Muslim. So magkakaroon pa ng problema. Maglalaban ng mga Muslim at saka yung mga Hudyo, di ba? So pumayag ang mga Hudyo. Kasi ang nasa utak lang naman nila yung mga ari-arian nila, mga yaman nila, yung mga mga yaman nila. Yan yung yan yung nasa isip nila eh. Wala naman sa isip nila yung pagsamba-samba nila yan. Wala eh. Basta importante nakakapagnegosyo sila, okay na yun. So pumayag sila. Okay? Pangapat, protektahan ang karapatan ng lahat. May karapatan ng mga Muslim, may karapatan ng mga Muhajirun na galing ng Makkah, may karapatan ng mga Ansar na mga Muslim na galing ng Madina, Aus at Khazraj, tribong Aus at Khazraj, at syempre meron din karapatan yung mga Hudyo. Hindi porket Hudyo
ay kung ano yung gagawin mo na lang. Di ba? So yan, naglagay ng panukala o batas ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panglima, magtulungan sa pagtatanggol sa Madina laban sa mga kaaway. Halimbawa, Muslim, mga taga Makkah, mga original na mga taga Madina, tapos mga Hudyo, kapag may dumating, halimbawa, may dumating na mga kalaban na sila ay kukunin nila ang Madina o gegerahin nila ang Madina, mga kapatid, ang gagawin ng mga Muslim at mga Hudyo doon, sila ay magtutulungan. Bakit? Magtutulungan sila para protektahan ng Madina. So, gusto rin ng mga Hudyo yan. Siyempre, kahit naman sabi mo mga Hudyo sila, nandoon pa rin yung pagmamahal nila sa lugar nila. Halimbawa, tayo sa Pilipinas. Kung may dumating na naman halimbawa ang tulad ng nangyari noon. Dumating ang mga iba't ibang mga lugar, tulad ng iba't ibang bansa, China, Japan, Spain, Amerika, dumating sila sa Pilipinas, sinakop nila ang Pilipinas, di ba? Which is alam naman natin na ang unang relihiyon sa Pilipinas ay Islam. Dumating ang pinuno ng mga Espanya na si Magellan, sinakop ang Pilipinas, ano yung daladala niya? Katoliko. Ano yung daladala niya? Yung pagiging Katoliko, ibang relihiyon. So yun ang nangyari, nasakop tayo, ayun. Yun ang nangyari. Yung mga Muslim, ang naging relihiyon nila hindi mga Muslim, hindi Islam, mga kapatid. Alam natin yan, alam niyo yung kwento dyan, mga kapatid. So itong panukala ng propeta Muhammad SAW na magtutulungan ang mga Muslim at mga Hudyo kapag dumating yung mga kaaway na papasok ng Madina para kunin ng Madina para lusubin ng Madina, magtutulungan sila. Walang ano dito, walang against dito. Kahit ang mga Hudyo pumayag sila dito. Kasi sa panahon noon dati, mga kapatid, ang ginagawa ng mga iba't ibang lugar o kaya mga iba't ibang bansa, sila ay nagsasakupan. Sinasakop nila. Okay, halimbawa ang Spain, sasakupin nilang Pilipinas. O pag nasakop nila, pag-aari na nila. Ganun dati. So, maganda yung panukala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ito yung mga mahalagang nilalaman ng kasunduan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayaan sa relihiyon. Di ba? Merong kalayaan ng bawat isa sa kanyang relihiyon. Pinahintulutan ng mga Hudyo na manatili sa kanilang relihiyon. Ang mga Hudyo ay may kanilang relihiyon at ang mga Muslim ay mayroon din silang kanilang relihiyon. Kumbaga, walang pakialaman. Sinabi nga sa Quran, lakum dinukum waliyadin. Sa inyo ang inyong relihiyon, sa amin ang aming relihiyon. Walang pakialaman. Kung halimbawa nagkaroon ng problema, yung mga Hudyo ayaw nilang payagan ng mga Muslim na magsala, doon pwede magkaroon ng problema. Ganon din halimbawa, ang mga Muslim ayaw nilang magkaroon ng o kaya pinipigilan nila ang pagsamba ng mga Hudyo, yun magkakaroon ng problema. So binigyan ng kalayaan ng propeta Muhammad SAW ang lahat ng mga tao, mga grupo sa Madina. Muslim ka, gawin mo yung gusto mo basta hindi lumabag sa batas ng Islam at saka basta hindi ka makaapekto sa ibang tao. Hudyo ka na gusto mong sumamba ka, pero wag na wag mong aapektuhan ng reliyong Islam. Diba? Nangyari ko sana kung alhamdulillah sa atin naman sa Pilipinas, wala naman ng dati, hindi naman tulad dati na merong discrimination, sobrang discrimination. Ngayon meron pa rin. Pero halimbawa yung alhamdulillah, magpasalamat tayo sa ating sa ating buting senator na si Robin Padilla. Pinanukala niya na magkaroon ng mga masjid sa mga mall. Sana ay maaprubahan na sa lahat ng mga mall, di ba? Sa atin, sa lugar natin, sa parte ng Mindanao, alhamdulillah, meron ng mga meron ng mga masjid o kaya mga musalla sa mga mall. Parang dito sa Saudi Arabia, which is napakaganda nun, mga kapatid. Napakaganda nun. Walang pakialaman sa pagsamba. Walang pakialaman, di ba? So maganda 'yun. Isang panukala ng propeta Muhammad SAW na pinapanukala ngayon, which is nagawa na yan ng propeta Muhammad SAW noon pa. Pangalawa, sama-samang pagtatanggol. Kapag sinalakay ang Madina, ang lahat ng lumagda sa kasunduan ay pagtatanggol nila ang Madina. Muslim ka, Hudyo ka,
muhajirun ka, galing ka ng Makkah, ansar ka, original kang Muslim, original kang taga-Madina na nag-Muslim, Hudyo ka na taga-Madina, ipagtatanggol nyo ang Al-Madinatul Munawwara. Pangatlo, katarungan. Ang lahat ay pantay-pantay sa ilalim ng batas. Batas na ginawa ng Propeta Muhammad SAW na ayon sa Islam, ayon sa Quran, na ito ang gagawin, ito ang bawal, ito ang dapat mapagkasunduan. So, nandoon ang katarungan, mga kapatid. Kaya nga, alam natin sa history na maraming galit na mga Hudyo sa Islam. Pero alam nyo ba na maraming mga author, maraming mga professor, maraming mga magagaling at matatalinong mga researcher na pinag-aralan nila ang talambuhay ng Propeta Muhammad SAW at sila ay mga Hudyo. Kasi alam nila yung history ng Propeta Muhammad SAW. Magpagayon pa man na Hudyo ka, hindi ka Muslim, pero hindi nilabag o hindi ka minaliit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliban doon sa mga kwento na siyempre tumraidor sila sa Islam, papatay nila ang propeta, so ibang usapan na yun. Ibang usapan na yun kasi self-defense na yun. Kailangan mo nang ipagtanggol ang sarili mo nun, mga kapatid, sa reliyong Islam. Pero yung katarungan ng propeta ay nandoon pa rin, nandoon talaga at hindi yun inalis ng Propeta Muhammad SAW. Pang-apat, walang pagtataksil, walang pagtatraidor. Hindi maaring tumulong ang sino man sa mga kaaway laban sa Madina. Nandyan yan, mga kapatid. Nandyan yan sa kasulatan nila. Pumirma ang mga muhajirun na galing Makkah, pumirma ang mga ansar na mga Muslim na taga-Madina, pumirma ang mga Hudyo. Banu Qaynuqa, angkan ng Qaynuqa, Banu Qurayza at Banu Nadir. Lahat sila, mga kapatid, sa relihiyong Islam. Pero isa yan sa pinaka kumbaga, isa yan sa bagay na natraidor o nalabag ng mga Hudyo. Nalabag nila yan, mga kapatid, sa oras na yan. Noong panahon na medyo tumagal-tagal na ang samahan nila, medyo nagkaroon na ng inggit yung mga Hudyo kasi naging leader Muslim, yan, nagkaroon na sila ng pagtataksil at nakipagsabuatan ng mga Hudyo sa mga Quraysh. Nakipagsabuatan ng mga Hudyo sa mga tinatawag na mga iba't ibang tribo ng mga Arabo. At alam nyo ba na gumawa pa ng paraan ng mga Hudyo na para mag-away-away yung mga taga-Madina at taga-Makkah na Muslim at saka mga Quraysh. Talagang gumawa sila ng paraan. Sabi nila, hayaan nyo na yan kasi pamilya naman yan ng propeta, mga taga-Makkah naman sila. Mangyayari yan at inshallah, padi-discuss natin yan soon, mga kapatid, sa reliyong Islam. Ito yung kahalagahan ng kasunduang ito. Itong kasunduan na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para maitatag ng Islamic State at ng mga Muslim. Maraming kahalagahan. Pero kumuha tayo ng iilan. Una, nagdala ng kapayapaan at katatagan sa Madina. Alam nyo ba na nung lumipat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, dumami yung mga Muslim doon at nagkaroon ng pagkakaisa yung tatlong grupo na mga muhajirun, mga ansar at mga Hudyo ay gumanda ang ekonomiya ng Madina. Lumakas ang ekonomiya ng Madina at naging sikat ang mga tao sa Madina. Naririnig na ang kanilang mga pangalan. Dati, ang laging naririnig ay yung mga Quraysh, mga taga-Makkah. Pero nung lumipat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, ayun, na naririnig na ang pangalan ng Madina. Kilala na sa iba't ibang lugar sa Madina. At nagkaroon pa sila doon ng iba't ibang mga produkto na ginagawang pangalakal nila sa iba't ibang lugar. At alam nyo ba na dito rin yung pinakatanyag na hadith na binanggit ng Propeta Muhammad SAW na pinaka may malaking baraka o malaking blessing na dates. At ito yung ajwa. Ngayon yung matatandaan, binanggit din ng Propeta Muhammad SAW, sino man ang kumain ng 7 dates ng ajwa, yung itim, na original na galing ng Madina. Kasi may mga ajwa kasi na galing ng Riyadh, galing ng Qasim, lalo na sa Qasim, kasi paggawa niya ng dates . Pero ang original na dates ng ajwa ay galing po ng Madina.
So, sinabi sa hadith ng Propeta Muhammad SAW, sino man ang kumain ng 7 ajwa ay mapoprotektahan siya sa mga waswas o sa mga sabi nating mga masamang espiritu, mga jinn, yan, mga masamang bagay, mga sakit. Nabanggit yan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay naging produkto ng Madina. So pinangangalakal nila ito sa iba't ibang lugar. At dahil yan sa pagdating ng Propeta Muhammad SAW sa Madina. Okay? So natuwa din yung mga Hudyo. Siyempre, ang mga Hudyo, ang pakailang naman nila paano yumaman, paano magkaroon ng maraming ari-arian. So sabi ng mga Hudyo, okay, importante, hindi tayo nasisira ng mga Muslim. Walang problema. Gawin natin ang gusto natin. Importante, yumayaman tayo, nagkakanegosyo tayo, dumarami ang ari-arian natin, walang problema. Di ba? So, mas gusto pa nila yun. Pero sabi ko nga sa inyo, nabanggit na sa Quran na ang pinaka kalaban ng mga Muslim ay ang mga Hudyo at saka mga Nasara, ang mga Kristiyano. So nandiyan pa rin, nandiyan pa rin yung galit nila sa atin. Okay? Pangalawa, nagbigay ng halimbawa ng mapayapang pakikipamuhay sa iba't ibang relihiyon. Diba? Yung ginawa ng Propeta Muhammad SAW, mga kapatid, which is sa Makkah, ang hirap nun. Ang mga tao doon, mga Quraysh, mga pamilya pa ng Propeta Muhammad SAW, pero ang hirap nilang mamuhay ng mapayapa doon. Pero sa Madina, sila hindi taga roon, lumipat sila doon, mga Muslim sila, nakasama nila yung mga Aus at Khazraj, yung mga Muslim, na mga taga Madina, mga Hudyo, pero mapayapa ang kanilang pamumuhay. Nasira lang ito nung dumating na naman ang kalaban ng reliyong Islam, which is sila ang mga Quraysh. Hindi sila tumitigil, mga kapatid. Hindi nila matanggap na umunlad ang Islam. Pangatlo, nagpakita ng karunungan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamumuno. Pinakita niya kung paano mamuno. Kung paano pakisamahan ng mga Muslim, paano pakisamahan ng mga Ansar, paano pakisamahan ng mga Hudyo. Bilang isang leader, kailangan matutunan yan ng isang namumuno. Okay? Pangapat, naging pundasyon ng unang estadong Islamiko. Sabi ko nga sa inyo, ang pinakaunang Islamic State, pinakaunang komunidad ng mga Muslim ay nabuo sa Madina. Yes, galing sila ng Makkah. Sa Makkah, nagsimula doon ng wahi, ang miracles, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi nila nabuo, hindi nila naipatayo doon ng Islamic komunidad o komunidad ng mga Muslim sa Makkah. Okay? At naipatayo lamang nila ang kanilang pagiging Muslim o ganap ng mga Muslim nung sila ay dumating na sa Madina. Okay. Yan yung mga kahalagahan na ginawa ng kasunduan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito, mga kapatid, hindi natin ito nadidiscuss sa Makkah period. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa larangan ng digmaan. Dito na, mga kapatid. Kaya natin i-discuss to. Kasi sa totoo lang, itong mga next na madidiscuss natin, puro na itong mga digmaan . Ghazwat Badr, Ghazwat Uhud, Ghazwat Ahzab, Ghazwat Khandaq. Ang daming iba't ibang klase ng mga digmaan. Okay? Pero ano ba yung larangan? Ano ba si propeta sa pakikipagdigma? Okay. At ano yung layunin ng pakikipaglaban ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa Makkah, hindi natin ito nadidiscuss. Hindi kailanman nagipaglaban ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para maghiganti sa pansariling kapakinabangan. Tandaan niyo yan. Okay? Ang pakikipaglaban ay para lamang sa una. Ito na yon. Pagtatanggol sa Islam. Bakit natin sinabing pagtatanggol sa Islam? Nung sa Makkah, hindi ba nila pwedeng ipagtanggol ang Islam? Kasi nung nasa Makkah sila, hindi pa sila nakakabuo ng Islamic community. Wala pa. Pero nung nasa Madina na sila, meron na silang isang komunidad ng mga Muslim. So sa Islam, obligado sa isang leader, obligado sa mga Muslim, tandaan nyo yan, na ipagtanggol ang Islam. Protektahan ang mga Muslim. Okay. Dito sa Madina, ito na yung panahon na nag-utos ng Allah kay Propeta Muhammad SAW na ngayon, protektahan nyo na ang bawat isa.
Sa Makkah, pinoprotektahan naman nila eh. Pero nandyan palagi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang pwedeng makipaglaban ng mga Muslim noon kasi baka mas mahirapan pa yung mga Muslim. Okay? Pangatlo, pagpigil sa pang-aapi. Ano yung ginawa ng mga Quraysh dati? Sobra-sobra yung pang-aapi nila sa mga Muslim. Pero ngayon, hindi na nila pwedeng basta-bastahin ng mga Muslim at hindi na rin nila pwedeng gawin yung mga ginagawa nila noon. Hindi pwede. Kasi lalaban na po ang mga Muslim, mga kapatid. Pangapat, pagbibigay ng kalayaan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So kailangan isa yan sa pinakamalaking layunin, mga kapatid, kung bakit, okay? Kung bakit ang propeta Muhammad SAW ay inallowed na ng Allah subhanahu wa ta'ala na magipagdigma upang mabigyan tayo ng kalayaan, mabigyan ng kalayaan ng mga Muslim ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nung sa Makkah, subhanallah, patagu-tagu pa yung mga Muslim. Ang nakakagawa lang nun ay yung mayroong mga malalaking angkan, sila Abu Bakar, sila Umar, sila Ali, pero yung mga angkan na maliliit na angkan o maliit na pamilya, natatakot sila, mga kapatid. Di ba? Natatakot sila. Okay? Paano yung pamumuno ng propeta Muhammad SAW? Paano siya namuno? Nakita nyo naman, una pa lang, di ba? Ang propeta SAW mismo ang namuno sa maraming ekspedisyon. Maraming mga labanan ang pinamunuan ng propeta Muhammad SAW. Kung hindi ako nagkakamali, i-check ko lang, sa lahat ng labanan na naganap sa history ng Islam, parang 2 beses lang hindi naka-attend ng propeta. 2 o 1. Wallahu a'lam. Hindi ko matandaan, pero yun ang pagkakaano ko. Inshallah, i-review lang natin. Okay. So, paano siya mamuno? Bago mangyari yung mga labanan, siya ay kumukonsulta sa kanyang mga sahaba. Kaya tawag na shura. Nabanggit yan sa Quran, wa amruhum shura bainahum. Isa sa kaugalian ng propeta Muhammad SAW, bago siya makipaglaban, bago siya magpasya ng isang bagay, ay kinukonsultahan niya muna ang kanyang mga sahaba. Which is isa ito sa pinakamagandang kaugalian ng isang leader o isang amir, isang pinuno. Kapag mayroong isang bagay, halimbawa na kailangan mo ng konsultasyon, huwag kang mahihiya na tanungin ng mga kasamahan mo. Lalong-lalo na yung mga maaalam. Dahil nabanggitin mismo sa Quran na isa sa kaugalian ng propeta Muhammad SAW at mga sahaba, wa amruhum shura bainahum. Ang kanilang mga pagpapasyahan ay pinag-uusapan nila yan. Okay? Hindi tulad ng mga leader natin ngayon, mga leader natin sa Pilipinas. Okay? Diba? Bahala kayo kung anong gawin nyo. Magnakaw kayo. La hawla wala quwwata illa billah. Pangalawa, gumagawa ng maayos na plano. Dapat may plano yan. Bago magipaglaban ng propeta Muhammad SAW, okay. Ngayong na to, ang commander ng labanan sa Badr ay ikaw. Sa isang grupo, ikaw. Sa isang grupo, ikaw. Sa isang grupo, ganito. Ito ang gagawin natin. Dapat may plano. Ganyan mamuno ang propeta Muhammad SAW. Nagtatalaga ng mga pinuno, nabanggit ko sa inyo. Okay, ngayon, si Abu Bakar, ito ang kanyang pamumunuan. Si Umar, ito ang kanyang pamumunuan. Si Uthman, ito. Si Abu Ubaidah, ito. Si Talha, ito. Lahat ng mga, meron siyang mga tinatalaga sa kanyang mga plano. Which is kailangan po yan. Parang tayo, pag may programa tayo, okay, ito yung food committee, ito yung program committee, ito yung cleanliness committee, ito yung ganito, ito yung ganun. So doon nagiging successful ang isang programa o isang plano o isang magandang plano, mga kapatid, sa relihiyong Islam. So wala pa yan, hindi pa natin nagagawa yan ngayon, o kaya ngayon pa lang natin gagawin. Nagawa na yan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matagal na po, mga kapatid, sa relihiyong Islam. So, sabi ko nga sa inyo, kumbaga, bago lang, o kaya ngayon lang ginagawa sa panahon natin ngayon, tapos na po yan ng propeta Muhammad SAW. Nagawa niya na po yan. So, mashallah, tabarakallah. Pangapat, inaayos ang hanay ng hukbo. Okay, tulad sa Uhud. Di ba? Okay, ikaw, 50 kayo, ikaw ang leader, pupunta kayo sa Mount Uhud. Ito ang gagawin nyo. Huwag kayong aalis doon. Kayo naman, kayo yung mga kabayo, yung sasakay sa kabayo. Kayo naman yung protection. Kayo yung mga archers. May plano yan. Merong mga kumbaga posisyon yan sa bawat isa. So ginawa niya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Habag sa panahon ng digmaan. Ito yung habag. Ibig sabihin nun, mahigpit niyang ipinagbabawal. Ito yung mga yung mga sinasabi niya na bawal. Ito muna ang gagawin nyo. Bago ang labanan, ito ang gagawin nyo. Ito yung bawal. Ito yung pwede. Imagine yun, ng Propeta Muhammad SAW. Mahigpit niyang ipinagbabawal ang pagpatay ng mga kababaihan. Pagpatay sa mga kabataan, pagpatay sa matatanda, pagpatay sa mga munghing hindi nagkikidigma. Okay. Paglapastangan sa mga bangkay, pag namatay na, patay na. Hindi yung namatay na, sasaksakin mo pa. Nabaril na, babarilin mo pa. Diba? Walang saysay na pagsira ng mga tanim at tahanan. Yung mga labanan na ito, sorry yung nangyari sa lugar natin, sa lugar namin sa Marawi. Hindi yun kasama sa jihad. 'Di ba? Yung sinasabi ng ating mga na ito ay jihad. Yes, ito yung paniniwala nila. Pero sa panahon pa ng Propeta Muhammad SAW, kailangan bang pumatay ng kababaihan? Astaghfirullahal azim, mga kapatid. Maraming tala doon na namatay ng mga kababaihan. Pagpatay sa mga kabataan. Ano ba yung ginawa nila sa mga kabataan? Ginamit ng grupo na yun. Ano yung, huwag natin banggitin dito yung grupo na yun, yung mga itim na yun, yung black flag, sabi nga nila. Gumamit sila ng mga kabataan para makipagdigma. Ibig sabihin, hindi pinatay nila yung kabataan. Pati matatanda, ginawang hostage. Diba? Okay, nagpatay din sila ng mga pare. Diba? Nag-hostage pa sila. Tapos nilapastangan pa nila yung mga bangkay. Ibig sabihin nun, yung mga binanggit dito ng Propeta Muhammad SAW, lahat yun ay hindi naitupad o nagawa ng sinasabing grupo na yun ng mga mujahidin sila ng Islam. Tapos ano yung ginawa nila? Sinira. Okay, wala tayong magagawa. Panahon ng Duterte yun talagang nasira yung dahil sa kanila, nasira yung mga tahanan, mga taniman, mga hayop, mga alaga. Di ba? So maling-mali yung pananaw nila, mga brothers. Sa totoo lang, nung panahon na yon, kwento ko lang. Nasa Indonesia pa ako noon, year 2000, 2000, ang taon yun? 2017? Nakalimutan ko yung nangyari, anong taon yun. Noong taon na yon, bago pa ang martial law si Duterte, nung panahon na yon, mga brothers, maraming mga naghihikayat sa amin. Ito sinasabi ko na sa inyo to. Siyempre, mga estudyante kami, hinihikayat kami. Marami pa pong nahikayat sa mga kapatid nating mga balik Islam, na mga estudyante. Ako, meron ako mga kaibigan, pero ngayon wala na po sila. Pumanaw na sila doon. Mga kaibigan ko yun, mga batchmate ko po yun. Inihikayat nila na makipagdigma sa oras na yon, mga brothers. Pero isipin nyo, pinasok nila yung Islamic City of Marawi. May mga makasalanan, may mga nagagawang kasalanan doon. Pero meron bang lugar na mas makasalanan doon? Tapos ang tao doon, mga Muslim. Maraming namatay na babae, mga kabata, matatanda. Di ba? Mali yung pananaw nila. Hindi yun kabilang sa jihad ng Propeta Muhammad SAW. Di ba? Okay. Paghahandang espiritual. Inihikayat niya ang mga mandirigma na magkaroon ng tawakkul. Ang propeta, bago niya utusan ng kanyang mga na makipaglaban, kailangan ganap ang pagtitiwala kay Allah. Kung hindi ka magtitiwala sa Allah, wag ka nang sumama sa labanan. Diba? Sabar, magtitiis ka, siyempre. Nandoon ka, makikipagdigma ka. Diba? Hindi yung nandoon ka para umupo lang. Ikhlas, katapatan sa layunin. Sasama ka dahil ikhlas sa puso mo. Hindi sasama ka dahil natatakot ka na baka mamaya kutiyain ka ng mga Muslim. No, sasama ka dahil katapatan yun sa layunin mo bilang isang Muslim. Palaging pag-aalala kay Allah. At maraming panalangin. Lagi tayong magdua. Ako hindi pa ako nakatry niyan, kaya ganyan. Pero marami akong kaibigan na nakukwento nila, nakatry sila ng mga ganyan labanan nung panahon pa na hindi pa masyadong peaceful sa Mindanao. Nakukwento nila yan. Napakahirap. Sabi nila, kahit gano'n ka katapang, kunwari matapang ka, ganyan, pag nandun ka na, lahat ng panalangin nauubos mo. Lahat ng dua nauubos mo.
Lahat ng pwede mong paraan para mabuhay ka gagawin mo. Mga kapatid, ang hirap daw, sa totoo lang. Ang hirap. Okay? So, kabilang yun sa mga ginagawa ng Propeta Muhammad SAW na siya ay nagnanasiha, nag-advise sa kanila na patatagin nyo ang inyong mga sarili, magtiwala kayo sa Allah, ikhlas dapat, tapos palaging pag-aalala kay Allah, lahat yan ginagawa ng Propeta Muhammad SAW. Isa ito sa mga katangian ng Propeta Muhammad SAW, yung katapangan. Ang Propeta SAW ay isa sa pinakamatapang sa labanan. Pero alam nyo ba, sa sobrang tapang ng Propeta Muhammad SAW, hindi niya kayang pumatay ng kalaban. Sa history ng Propeta Muhammad SAW, isa lang ang napatay niya at protection pa yon. Pinrotektahan niya ang kanyang sarili. Ganun ang isa sa pagmamahal ng propeta sa kanyang umma. Kasi kahit naman sabihin mo na sabihin mo na hindi nag-Muslim, mga Kristiyano, sa panahon niya, umma niya yun eh. Hindi lang sila nag-Muslim. Di ba? So, nandoon pa rin yung pagmamahal ng propeta Muhammad SAW. Sinabi ni Ali ibn Abi Talib, kana idha ihmarra al-ba's wa ittaqayna al-qawm ittaqayna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama yakunu minna ahadun adna ila al-qawmi minhu. Kapag tumindi na ang labanan, andyan na yung labanan, grabe na. At nagtatago ang dalawang hukbo, kami ay nagpapakupkup sa sugo ni Allah. Lumalapit kay Propeta Muhammad SAW at walang sino man sa amin ang mas malapit sa kaaway kaysa sa kanya. Okay? So, ibig sabihin nun, mga kapatid, kaya lumalapit yung mga sahaba, radiyallahu anhum ajmain, kay Propeta Muhammad SAW, dahil sa kanyang katapangan, ay nahawaan ng mga sahaba sa kanyang katapangan. Nakikita nila ang mismong gumagalaw yung leader. Nakikita nila, ito ang propeta. Di ba? Hindi tulad ng ibang leader. Yes, hindi naman kapatay ang propeta, pero nakikipaglaban siya. Pero, yung ibang leader sa panahon natin ngayon, okay, sige, bahala kayo dyan. Maggera kayo. Tapos nakaupo sa bahay, patawag-tawag lang. Patay na ba? Di ba? Okay. Ipinapakita ng pahayag na ito, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagtatago sa likuran ng kanyang mga kasamahan. Tandaan niyo yan, ang kapatid. Siya ang nasa frontline. Siya mismo ang nangunguna sa sa pinakapanganib na bahagi ng labanan. Lagi siya nandoon sa unahan. Ang kanyang katapangan ay nagbibigay ng lakas ng loob at inspirasyon sa kanyang mga sahaba. Yan sinasabi ko sa inyo. Kapag sobra na yung labanan, lumalapit sila kay Propeta Muhammad SAW at nahahawaan sila sa tapang ng Propeta Muhammad SAW. Lumalakas ang kanilang mga loob. Kapag naging mabangis ang labanan, ang mga sahaba ay natiling malapit sa kanya dahil sa kanyang katatagan at tapang. Yan ang nabanggit ni Ali ibn Abi Talib. Ano yung disiplina ng Propeta Muhammad SAW? Marami siyang disiplina. Pero ito yung itinuturo niya palagi. Pagsunod sa pinuno. Dapat sa labanan, sumunod ka lang sa pinuno. Inshallah, madidiscuss natin yung nangyari sa Ghazwat Uhud. Nung panahon na sila ay inutusan ng propeta, pero hindi nila sinunod ng propeta, ano nangyari? Natalo sila. Diba? Maraming namatay na Muslim. Isang disiplina na tinuturo ng Propeta Muhammad SAW, pagsunod sa pinuno. Kung ano yung ipinag-utos, dun ka lang. Kung ikaw ay papana ka lang. Kung ikaw ay ganito, okay. Iba naman yung emergency na. Halimbawa, wala ka nang may pana, pero nandiyan yung kalaban mo. Siyempre, gumamit ka ng espada. Pero ang ibig sabihin nito, kailangan lagi nandoon sa pagsunod sa pinuno. Okay? Which is kailangan natin yan. Kahit tayo din mga kapatid, pag gumawa tayo ng isang programa, ng isang mga halimbawa activities, dapat nakasunod tayo sa utos ng ating pinuno. Pagkakaisa, dapat nandoon yung pagkakaisa. Pagtutulungan. Pag-iwas sa pag-aaway tungkol sa mga nasamsam sa digmaan. Di ba yung mga ganima? Inutos siya ng Propeta Muhammad SAW, hindi mo pwedeng kunin yung bagay na yun hanggat hindi pa tapos yung labanan. So ano yung ginagawa ng Propeta Muhammad SAW? Pagkatapos ng labanan, ang mga sahaba, iniipon nila ang mga ganima. Ano yung mga ganima? Yung mga natirang mga sandata. Yung mga gamit na mapapakinabangan. Pati yung mga babae, pati yung mga matatanda, pati yung mga bata. Lahat yun ay kukunin ng mga Muslim, mga kapatid, at hindi pwedeng halimbawa, may nakita kang espada, kukunin mo yun, bawal yun. Bawal yun sa digmaan.
So inuutos yun ng Propeta Muhammad SAW. Katatagan at hindi pagtalikod sa labanan. Bawal po ang pagtalikod sa labanan. Kapag halimbawa hindi inutos ng inyong leader na tumalikod ka sa labanan, bawal po, ito po ay haram. Bawal po, haram mga kapatid. Pag dumating yung panahon na tayo ay nagipaglaban na sa ating mga kalaban, hindi po tayo pwedeng tumalikod hanggang sa hindi utos ng ating leader. Haram po yun mga kapatid sa reliyong Islam. Pagkatapos ng tagumpay, kahit nagwagi, nanatili pa rin. Ito sa kaugalian ng Propeta Muhammad SAW, mapagkumbaba, mapagpatawad, maawain at makatarungan. Mapagkumbaba ang propeta. Kahit pananalo na sila, nandoon pa rin ang pagpapakumbaba. Magpagpatawad siya. Yung mga nabubuhay na mga kalaban, okay, ikaw, anong plano mo? Magmumuslim ka o magbabayad ka ng buwis? Magmumuslim ako, tapos. Diba? Maawain siya mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, nakapatay lamang siya ng isang beses at yun pa ay self-defense at makatarungan siya mga kapatid. Kahit sa labanan ay makatarungan siya mga kapatid. Layunin niya ang paggabay sa tao o kanyang hindi ang kanilang pagkawasak. Mga kapatid sa sariling Islam, pinaliwanag ko yan sa inyo dahil sa susunod ay papasukin na po natin ang tinatawag na mga ghazawat, mga labanan sa panahon ng Propeta Muhammad